The Vice President on Trial. Alright, last stretch na tayo with Dean Mel Santamaria. Dean, yung ating hanging question, paano pa ba yung, ano pa ba ang mga paraan para mapaikli natin itong impeachment trial na ito? Una siguro, pagtitimpi ng mga nagpepresenta. Okay. Dapat talagang kalkulahin nila kung tama na. Kamukha yung ginawa nila ngayon. Hindi na natin present kasi yung punto natin patungkol sa witness na yan na present na. Pangalawa, mga dokumento na ang ipepresente, yung mga sa AMLAC, sa bank deposit, pwede munang sabihin sa korte, sa harapan ng mga husgado, yung existence lang, yung pagkahandyan lang ng dokumento, pwede naman nating tanggapin. Oo, parang stipulation. Oo, stipulation na lang. The fact of existence of this document. Yes, Can we agree on that at least? Hindi na kailangan pagtalunan pa. Hindi na sino ka? Tiga-amla ka ba? Anong trabaho mo? Anong ginagawa mo? Ikaw ba may custody nito? Bakit ikaw may custody? Nawawala na yon, napipigilan mo. Kaya kung inano mo na lang yung existence at pagkatapos kung ano lang ang mga tanungin na lang kung ano yung mga dapat itanong doon sa mga numerong iyon. Considerable na panahon ang mababawas. Ano, Considerable na panahon ang mababawas dyan. Okay, mamaya po, wala daw ipepresentang witness ngayon sa day 6. Pero magkakaroon ng oral argument para po doon sa pagpapasobina ng prosecution sa bank and tax records ng Vice President at ng kanyang husband na si Manasseh Carpio, Attorney Manasseh Carpio. Gaano kahalaga yung oral argument na ito, Attorney Mel? Bakit kailangan merong ganito? Napakahalaga kasi dito natin makikita, yun nga, kung may matingkad na argumento laban sa lalantad ng mga ebidensyang yan. Unang-unahin natin yung mga bank records. Malinaw naman ang bank secrecy law na kung may impeachment case, pwedeng iutos ng impeachment na ilantad iyon. Malinaw yun? Oo, malinaw yun. Nasa bank secrecy law yun. Ang sinasabi ng prosecution, teka muna, paano yung AMLAC? Ibang batas yan. Correct, oo. Ibang batas yan. Wala silang ekspresong nakalagay dun sa AMLAC na exempted ang impeachment court. Correct, pero kung makikita mo yung mga whereas clauses ng AMLAC law, ito yung mga philosophy, yung mga policy, makikita mo ng AMLAC law pala para itaguyod rin ang hangarin o objective ng bank secrecy law. So, doon mo mauugnay. So, bandar yon para lang siguro malaman ng tao yung justification ng gano'n. Ang matindi talaga dito yung sa BIR. Kasi malinaw ang nasa batas natin na ang BIR document, yung mga ITR nating lahat, ay strictly and absolutely confidential. Walang nakalagay sa BIR law na kamukha nun sa bank secrecy law. Na pwede na maliban na lang kung inutos ng korte, ginutos ng impeachment court, walang ganon. Ang nakalagay lang, maliban na lang kung ekspresong inutos ng Pangulo ng Pilipinas. Okay. So yung ITR mo, Joel, ITR mo, Wen, ITR ko, walang makapagbubukas niyan. Maliban na lang kung inutos ng presidente. So hindi pwedeng nating gawing argumento yung sui generis ang impeachment eh. So pwedeng ipag-utos ito ng impeachment court kasi meron siyang absolute power para kunin ang lahat ng paraan para matukoy ang accountability ng isang taong ini-impeach. Yan ang argumento ng kabilang panig. Yes. Sapagkat ang isang impeachment court ay hindi creation ng isang ordinaryong batas. Yes. Ito ay creation mismo ng saligang batas. Yes, opo. Na ang pinapatupad natin dito, ang saligang batas, ang pinakamataas na batas ng Pilipinas. Opo. Sapagkat ito ay isang constitutional body, dapat ituring, sabi nila, na pwede nilang gawin ang lahat ng pamamaraan para matukoy ang katotohanan. So, iyon naman ang punto ng kabila. Kasi nakaangat kami. Kasi yung mga bank secrecy law, ano lang yan eh. Statutory creation. Ito, ang impeachment court, constitutional creation. So, sa antas na ganyan, makikita natin ang kahalagahan kung bakit ginawa ang impeachment court na constitutional creation. Yan naman ang sasabihin ng kabila. Kaya magandang pakinggan ang oral arguments. Oral arguments, pero who knows, hindi natin alam, baka masurpresa tayo mamaya. Masurpresa kasi kung babasahin mo yung mga galaw ng mga pangyayari, well, ako nag-i-speculate lang. Bakit kaya umalis si Presidente? Nagpunta sa sa Singapore. Bakit kaya umalis? Baka nakapagbigay na ng written authorization.
Pwede. Hindi Oo. natin alam. Kasi Pero- kung pakita yan mamaya, Oo. mut lahat. Oo, tapos Oo, na. tapos wala na, nang tapos Wala argument. na, 30 minutes na lang tayo dito. Wala na oral argument. Wala na, tapos Oo. na. Baka Oo, sabihin oo. naman ng mga ng mga Senator judges. Sana bias defense. 'yun. Oo. Ba't ginawa ni presidente yun? Siya yung paksa nung 'di ba? Nung threat. Nung threat Oo. Oo. Baka bias masyado. Attorney Joel, magandang tanong mo. Totoo yun. Pwede yun. I Attorney object. Mel. Di ba? Oo. Di ba? Oo, Pwede ba yun? Oh, pwede sabihin yun. Mm-mm, Bakit yes. hindi? Pwedeng sabihin yun. Mag-argumento na naman. Oo. Kaya lang, Ayan, kaya nga naki-presiding officer. Mhm. Kasi kung sasabihin siguro ng presiding officer, kung gusto nating malaman ng katotohanan dito, at ito na nga, pinag-aawayan natin dito, ito Oh. na nga ang sagot. Bakit hindi pa natin gagawin? Mhm. Alright. Diba? At saka sabi, tanda natin yung tatlong parameters ni Mm-mm. ni Senate, ni Chis Escudero. Tatlo yun. Mm. Number 1, sabi niya, 16 votes. Yes. Number Oo. 2, ang level ng ebidensya dito, hindi proof beyond reasonable doubt. Clear and convincing evidence lang. Mhm. At number 3, liberal ang approach sa pagtatanggap ng ebidensya. Mhm. Ayun. Yun yung tatlong yun yung sinabi niya. Oo. Yan ang aking approach dito. Oh, kung ikaw ang tatanungin base doon sa tatlong parameters na yon, dapat buksan o hindi? Dapat buksan na yun. Dapat buksan. Kasi tawag sa legal yan, lis mota, hindi muta. Lis mota. Napaka-material sa usapin. Mm-mm-mm. Napaka-material sa usapin. Kasi kung usapin mo ganito, na kung may pagpapalagay ang batas, na kung ang isang lingkod bayan ay napakalaki ng pag-aari na hindi angkop sa kanyang kinikita, Mm. ang ebidensya dyan, iyan rin. Kaya nga, sinasabi rin, di ba, Weng, may mga nagsasabi rin na mga political, pundits, dalawang pwede magpabukas yan. Hindi lang si presidente, kundi pati yung may-ari O ng Oo. salin. Tama. Kailangan Ano, voluntaryo nung, siya. Oo, Oo. voluntaryo. Voluntaryo Tama siya. ka Kung naman. wala ka Yes. namang tinatago, bakit hindi mo pa buksan nyo, di ba? Oo. Makita ninyo. Oy, na- mantra yan ng dating administrasyon Kung wala kang tinatago, buksan mo. Buksan mo. Diba? Pero- Pwede pero- naman yun, no? Kung sakali po, halimbawa, hindi mabuksan Ah, ang bank records at saka yung BIR documents, malaking dagok ba yun sa prosecution? Hindi ba nila kayang ma-prove ang unexplained wealth? Pati ang non-declaration or misdeclaration sa kanyang SALN? mapuprove naman. Kaya. Sapagkat nag-uumpisa tayo sa isang presumption, Mm. pagtuturing na nakalagay rin sa batas natin. Mhm. At yun nga nasabi ko kanina, nakalagay sa batas natin ang isang presumption. Ito yung presumption ulitin natin. Mm. Kung ang pag-aari ng isang lingkod bayan ay napakalaki at hindi angkop sa kanyang kinikita bilang lingkod bayan o anumang source of legal income, Mm. ipagtuturing ng batas muna sa unang tingin, prima facie, na iyon ay nakaw yaman. Mm. Kaya ang burden, not the presumption of innocence, ang burden of evidence lang Mm-mm. nagsishift sa kabila. Okay. So mapatunayan mo lang, eto ang SALN mo, Mm-mm. eto yung nakalagay sa AMLAC, Mm-mm. eto yung mga galaw ng pera, bakit umabot ng 6 billion yung galaw ng pera? Yun. Mm. Tapos Diba? hindi declare sa Oo. SALN. So ibig sabihin, may pagtuturing na tayo ngayon Mm-mm. na nakaw yaman yan. Mm-mm. So nagsishift ang ebidensya. Kaya naman. Kaya na, pero kung mapalabas yun, Mm-mm. talagang devastating yun. Mhm. Pero kung nakalagay doon, ang income, billion rin. Oo. O yan, magtataka ka ngayon. Dami if you do, dami if you don't. Kung billion ang income, teka mo na, saan mo nakuha yan? Oo, Yun, oo, yun. oo. Kung napakaliit, bakit ang laki ng ano mo dito? Totoo ng Mm. declaration So mo. talagang talagang Okay. crucial. Eto, panghuling tanong namin sa iyo. Ikaw ay profesor ng batas. Mm-mm. Ano ang interpretation mo pagka tinatanong ka ng mga estudyante mo sa batas? Ano pa interpretation ninyo dun sa 2/3 of all Members. members of the Senate para makapag-convict? Ang interpretation ko dyan, gumagalaw. Meaning? Gumagalaw. Gumagalaw ibig yung sabihin, 2/3. Okay. Kasi, ang nakalagay sa ating Hindi siya Constitution, nakapako sa 16. tama ka doon, Joel. Mm. Ang nakalagay sa ating Constitution, textually, ang nakasulat, black and white, hindi 16. Ang nakasulat, 2/3. 2/3. Mm. So, Okay. basta't iyong pa lang ang tingin mo, alam mo gumagalaw yon. Kasi depende yon kung ano yung base. Kung Mm. sinabi mong 2/3, it will change depending on the base. Kung sinabi mong 16, it will not change regardless of the Absolute base. yun. Absolute yun. Mm-mm. So sa unang tingin pa lang, gumagalaw na. Ang nagiging problema lang natin, yung mga katagang
of all the members of Yes. the Senate. Oo. Kasi 24 sila. Correct. So tama naman, mathematical computation, kung yun lang ang 16. titignan mo, 16. Oo. Pero ganun nga ba ang diwa ng batas? So, dapat tignan natin ang ating kabuuan ng konstitusyon. Alam mo, Joel, Opo. kung titingin ka sa ibang sektor ng konstitusyon, basta't may tinutukay silang senador, diretsahan. Mhm. The senators shall do this. Oo. It will be done by the senators. Pero ito, 2/3 Of of all the members of the Senate. Bakit hindi of all the senators lang? Oo. Kasi pag nag-impeachment court sila, ang kanilang tungkulin ay nag-iiba. Natatransform sila, Mm-mm. nagiging judges na sila. Mhm. At kung judges ng pinag-uusapan natin, diyan napapasok ang due process ng konstitusyon. Yes. Basta't husgado ka at due process, dapat dinididig mong personal ang mga dedesisyonan mo. Mhm. Mhm. So therefore, dapat ang basa mo dito dun sa all the members, 2/3 of all the judges. Tungkulin ng judges under the Constitution, dun ka, dinggin mo, harapan, desisyonan mo. Hindi pwedeng mag-judge ang isang judge na wala doon. Yung parating tanong ni Weng, kailan dapat gawin ito? Oo. Oo. Kailan dapat desisyonan? ito? Na 16 or itong dapat threshold na gumagalaw ito? yung 2/3? Siguro sa lalong madaling panahon na para hindi mas lalong mabinbin ito. Mm-mm. Mm. Siguro. Kasi I think meron na nakahain sa korte na peripheral question na iyan. Pero maganda rin may maghahain ng isang senador Mm-mm. sa korte. Sapagkat tinanong rin naman ni Senator Ping Lacson, justiciable question na po ba ito? Correct. oo. Sabi ni presiding officer, oo, justiciable na. Ayun. Ano na yun? Hindi Sinyal. Hindi natin kailangang maghintay na magbotohan muna sa kakaakyat ng Korte Suprema. Mooted na yon. Yes. Oo. Tsaka masasayang na naman ang oras. Totoo, kakain na naman ng oras. Alright, nako. Pwede ba natin ulitin to ulit? Ha? Mag second round ka naman Second dito round sir. tayo din. Mahaba-haba pa tong natin recap. Para kaming, Diba? marami kami natutunan sa batas. Oo, di ba? Dahil dito. Para No? tayong law student pagkatapos. Thank you nito. again, Dina. Salamat Abogado sa na oras tayo. ninyo. Sir, thank you. Maraming salamat sa inyo. Good morning, sir. Si Attorney Mel Santa Maria, Professor, School of Law, Ateneo de Manila University, dating Dean ng Institute of Law ng Far Eastern University, mga kapuso.